Dakilang Diyos, most of the time kami po ay nahihiyang magtaas ng kamay sa hindi namin maintindihan dahilan. Pero ngayong umaga naunawaan po namin ang pagtataas po Panginoon ng kamay sa panahon na kami ay sumasamba sa inyo. Ito'y simbolo ng pagpupuri. Kaya Panginoon, sa oras na ito kami nagpe-pray na kataas ang kamay po namin kasi gusto po namin kayong purihin. Gusto po namin ipahayag sa inyo ang aming pagsamba dahil deserve mo Panginoon ang pagpupuring walang hanggan. Panginoon, hayaan mo maialay po namin sa inyo ang karapat-dapat na pagsamba dahil walang ibang dapat purihin, parangalan at dakilain kundi ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Panginoon, samahan mo po ang pagsamba namin ito at sa mensahe pong mapapakinggan namin ngayong umaga in the name of Jesus, mangusap ka sa amin sa pangunguna ng isa sa aming mga pastor. Gamitin mo siya, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, ay makilos ang puso ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat. Patuloy na aawit at iindak para sa iyo lamang, O Diyos. Ang aming atensyon ay sa iyo lamang namin ihahandog. Hindi namin iintindihin ang mga problema namin because ikaw, Panginoon, ay meron ng solusyon para sa lahat ng mga ito. Dahil hinihingi namin ang lahat ng ito. In the name of Jesus, lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Amen! Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Pwede ba tayo sumigaw ng Hallelujah? Hallelujah! Amen. Alam niyo po, sa loob ng isang linggo, nung nakaraan, nakita-kita po tayo pinagpala. Ngayon din po, pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Bagamat marami nangyari, marami tayong naganap na mga events and mga ginawa nito mga nakaraan, I'm sure naging pagpapala yun sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sa oras na ito, let's welcome the presence of the Holy Spirit. Papurihan natin ang ating Panginoon. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I tasted and seen and sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Come on, let's welcome the Holy Spirit. Say, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Come on, let's sing one time. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Come on, church, let's sing. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood
what I long for. To be overcome by your presence, Lord. What I
magpuri sa Panginoon. Amen. Tunay nga yung sinasabi ng Biblia na wala nang ibang pangalan sa silong ng langit kundi ang pangalan lamang ng Panginoon. Amen. Wala nang ibang masarap banggitin ang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi yan ang pangalan na nagligtas sa ating lahat. Kaya walang ibang may deserve ng papuri at pagsamba kundi ang Panginoon lamang. Sapagkat kundi tayo sa Kanya, hindi tayo maliligtas. He is worthy of our praise. Amen, mga kapatid. And napakaganda ng message nitong susunod nating awitin. Kasi dito dinedeclare kung gaano ka-worthy ang Panginoon ng papuri. Dahil sa Kanyang kabutihan, dahil sa pag-ibig niya para sa atin. Kaya po mga kapatid, if you know this song, maybe bago po ito sa iba. Pero kung alam po natin ito, sabay-sabay natin papurihan ng Panginoon. Because He is worthy of our praise. Amen? Let's give all our praise to Him. Come on, let's sing. I'll give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of. Say one time. I will give. Come on, say. You all my worship. I will give. You all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of our praise. Come on, let's sing. I will worship. With all of my heart. I will praise you. With all of my strength. I will seek you. All of my days. And I will follow all of your ways. Let's sing. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of our praise. Yes, Lord, you deserve all our praises. I will bow down and you asking, and I will serve you. Give you everything. I will lift up my eyes to your throne. And I will trust you. I will trust you alone. Say, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone
worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. You are worthy of my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone I will give you all my. Come on, let's raise our voice unto our God. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Yes, Lord, you are worthy of our praise. We are here gathered to worship your name, Lord God. Because there is no other name. Panginoon, we are so thankful, Panginoon. Dahil na-encounter ka namin sa aming buhay, Panginoon. Without you, God, we are nothing, Panginoon. And that's why, Lord, we are giving all our best to worship you, the living God, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay na inyong pinahiram muli, Panginoon, upang magamit namin, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. And today, Lord God, sa pag-aaralan namin mga salita, Panginoon, nawa, Lord, magkaroon ito ng impact sa aming buhay, Lord, and magkaroon ng pagbabago, Panginoon. Lord, patawad, Panginoon, sapagkat kami po'y nakakagawa ng mga kasalanan, Panginoon. And thank you, Lord, dahil bagamat we are undeserving, Panginoon, you still love us, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. We thank you, Lord, for everything. In the name of Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Muli po tayo ay dadako na sa ating gawain, sa ating pag-aalala sa kadakilaan ng Panginoon, sa ating banal na hapunan. Ito po mga kapatid ay tandaan ng ating pagpapakumbaba sa Kanya, tandaan ng ating pagpapasalamat sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. At ganun din po, ito po ay tandaan ng ating pagpupuri para sa Kanya. Kaya po bago tayo tumanggap ng simbolo, tayo po ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Buhat sa umaga, Panginoon, sa pag-ising, salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan na kami po, Panginoon, ay makaparito, Panginoon, upang kami mag-alay ng pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, sa pagkakataon pong ito, kami po, Panginoon, ay magbabahagi ng inyong ng simbolo ng inyong katawan at dugo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang maging
pagpapala ito para sa aming Panginoon. Itong aming gagawin na ito, Panginoon. Sa inyo po namin pinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating po pakinggan ang sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 23. Ito po ang sinasabi, sapagkat ito ang turo na tinanggap mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ang aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin mga. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Buksan natin ating Biblia sa aklat po ng Proverbs chapter 3 verse 8 and 9 and 10. Sinasabi niya dito, honor the Lord with your wealth, with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grains and your vats with overflow with good wine. Amen po, no? So ito yung talinhaga na sinulat ng ating manunulat na to. Sinasabi niya doon si Haring Solomon, isang wisdom po na binigay niya para matuto tayo, mga kapatid. Amen po ba? Gusto niyo bang matuto? Amen. So unang-una po sa lahat, yung gusto niyang nice iparating po sa atin dito. So unang-una po, sabi niya doon, honor the Lord with your, ano po? Wealth. Hindi lang po wealth. Ang sabi niya doon, the best part of everything you produce. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ba't natin binibigay ito? Ba't natin ginagawa ito? Ang essence po dito is, para po matanggal yung pagka-greed natin. Amen po ba? At matutunan natin. Ano po yung unang binigay ng Panginoon? Bakit po may Pasko? Kanyang bugtong na anak. Bakit po? Para kang sino mang tumanggap sa Kanya, may karoon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung unang binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. That is first. Kaya nga po sinasabi ito, i-honor naman natin siya ngayon. Sa magitan po ng ating pagbibigay. Sa magitan nating pagbibigay at higit sa lahat sa pamagitan nating sarili. Amen po ba? Mga kapatid, the amount has nothing to do with the best. Amen po? Lahat po tayo may kanya-kanya ano dito, pero yung amount po nun, hindi po nag-ano yun yung the best mo. Marahil, yung sa iba, ganito, pero sa iba mas malaki. Yung sa iba naman, mas maliit. Pero yung pinaka-the best nila. Kaya nga po mga kapatid, ang ini-encourage sa atin ngayon is, ibigay natin yung the best natin. Higit kanino po yung sarili natin sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tanggapin natin siya. Kung hindi pa natin siya tinatanggap, higit sa lahat, ibigay natin kung ano yung makakaya natin sa Diyos. Mag-pray po tayong lahat. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito na binigay mo sa aming Panginoon. Salamat sa pagbibigay mo sa inyong sarili higit sa aming Panginoon. Sa katubusan ng aming mga kasalanan, at higit sa lahat, Panginoon, sa pagliligtas sa aming Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak, Panginoon. And here we are, Panginoon, magbibigay kami ng pinaka-the best part sa aming Panginoon. Ourselves, our money, at higit sa lahat ng kayamanan namin, Panginoon. Salamat, and I pray, Lord, na gamitin niyo ito para sa i-expand pa ang iyong kingdom, Panginoon. Para mas marami pang ma-reach out na kaluluwa, Panginoon, at tanggapin ka nila. Marami pang kaluluwa na papuntang langit ang makakarating dito, Panginoon.
Salamat din po, Panginoon, sa kabuhayan ng bawat isa. I pray po, Panginoon, na i-bless niyo po ito, Panginoon. Kung may businesses sila, Panginoon, I pray na pagpalain niyo sila, yung mga nagtatrabaho, Panginoon, patuloy na peace at yung i-promote mo sila, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng aming pinagkakitaan, Panginoon. Sa lahat ng blessings na binibigay niyo sa amin. I pray, Panginoon, give us the wisdom that we can manage wisely, Panginoon, yung mga blessings na binibigay niyo sa amin. Lord, we are nothing, but you can give us everything, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa atin lahat. God is good? All the time. And all the time? God is good. Praise God. Praise God. So, katulad na nabanggit po kanina ni Pastor Marks, malapit na po ang Pasko. Ilang araw na naman po, di po ba? So, ngayon pong pag-uusapan natin ngayong umaga ito, related po sa darating na Kapaskuhan po. Isa po ito sa mga gift, o sa ngayon po commodity na ito kasi hindi lahat nagkakaroon ng kaka-experience ng ganito po. At tinutukoy ko po rito is peace or kapayapaan. Pag sinabi po natin kapayapaan or peace, ito po yung walang istorbo, walang freedom from disturbance. Tapos po may katahimikan, tsaka kalmado po tayo. Pero sa totoo lang po, meron tayong mga pagkakataon na tayo po'y nakakaranas ng parang ba tayong walang peace paggising pa lang po natin. Yung araw na paggising mo parang aligaga ka na, balisa ka na, nararamdaman po ba natin yung ganung pagkakataon? Kasi meron tayong mga iniisip prior to that bago tayo natulog, meron tayong iniisip ang gagawin natin para sa bukas, mga ganung bagay po. Tapos po pagkagising natin, pag bibiyahe tayo gaya pupuntang trabaho po, napaka-traffic po. Lalo na ngayong December. Sobrang traffic po niyan. Nahihirapan po tayo, nahihirita po tayo sa traffic. Tapos po, pagdating natin sa opisina, ang malatag po natin yung mga colleagues natin na toxic o irritable yung mga colleagues po natin, ka-opisina po natin. Maapektuhan po yung kapayapaan po natin doon. Tapos nung pagdating ng tanghalian, yung pagkain sa cafeteria, hindi natin gusto. Wala sa panlasa natin, wala sa hulog, ang luto. Nahirap po yun. Tapos po nang pag-uwi po natin, traffic na naman. Din ngayong December po, napaka-traffic po, sobra po ang traffic ngayon. Lalo mauubos po yung pagkaging kalmado mo, yung kapayapaan mo sa buhay po natin. Sabi nga po, may isang study pong ginawa ang isang insurance company po. Sabi po dyan, 87% of Filipinos suffer from work-related stress, which exceeds worst average rate of stress by 11%. Biruin nyo sa Pilipinas pala, napaka-stressful. Mas mataas pa tayo sa ibang bansa ng 11%. Kaya nangyayari po dyan, sa ganung pagkakataon, nauubos po yung pasensya natin, yung patience po natin, hindi natin nakokontrol yung anger natin, naninigaw tayo minsan. Minsan, napagbubuntulan natin sigaw yung mga anak po natin, mga kapatid natin. Minsan, nasasabi natin mga bagay na hindi natin gusto dahil ubos na yung pasensya natin, wala na yung kalmado natin. At ang masakit pa dito, minsan sinisisi natin ang Diyos. Bakit nangyayari po sa atin to? Kaya yung mga pagkakataon na nawawala yung kapayapaan at peace sa buhay po natin. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin po. Father God, in the name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, for this wonderful, blessed Sunday, Panginoon Diyos. Salamat po sa magandang weather na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa kalakasan na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa mga blessings, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Panginoon Diyos. Lord, as we study your word about peace, about kapayapaan, Panginoon Diyos, Lord, may your peace reign upon our hearts. May your peace reign upon our family, Panginoon Diyos. Lord, tanggalin niyo po ang mga balakid na humaharang po sa amin para maintindihan po namin ang salita niyo, Panginoon Diyos. Nawa po sa mga kasalanan na nakikita niyo sa amin, mapatawad niyo po kami. At nawa po, Lord God, i-prepare niyo po kami sa mga tasks na gusto niyo po namin gawin para po sa glory ng pangalan niyo. Nawa po, kayo manguna sa gawain nito, sa salitang ito, override my preparations, at kayo po mangusap, Panginoon Diyos. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. So, ngayon po magse-celebrate tayo ng Pasko. Ilang araw na lang? 9 days, 8 days. Oto, lapit na po pala. So pag itong Christmas po kasi, ito yung celebrate natin daw na kapanakan ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi ito definitely, ito na nga po yung kapanganakan niya. Marami pong debate tungkol dyan. Ang kagandahan na po sa isang Kristiyano, araw-araw natin siya-celebrate dapat ang kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus. Araw-araw po natin sinasabi, hindi lang every 25th of December. Hindi lang, kundi araw-araw kasi natutuwa tayo, na-bless tayo, dumating si Lord. Kasi
bago po ipinanganak si Lord Jesus Christ sa mundo, about 700 years prior to that, na-predict na po to ni Isaiah. Nakalagay po yan sa Isaiah 9:6. This will happen when the special child is born. God will give us a son who will be responsible for leading the people. His name will be Wonderful Counselor, Powerful God, Father who lives forever, Prince of Peace. Patating pa na si Lord, parating pa na siya. 700 years before that, predict na siya ni Isaiah na darating siya. Isa dito, sinawag siyang Prince of Peace. Prince of Peace. Now, doon dumating na si Lord, sinabi naman sa Luke 2:14, sabi ng mga anghel, Praise God in heaven and on earth, let there be peace to the people who please Him. Parating pa na si Lord, kapayapaan. Dumating si Lord, kapayapaan pa rin ang dala po niya. Now, nang aakyat na ang Panginoong Hesus papunta sa langit, anong sinabi niya? Look, sa John 14:27 sinabi diyan, I give you peace, it is my own peace I give you. I give you peace in a different way than the world does. So don't be troubled, don't be afraid. Sa Tagalog sinabi diyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ng mundo. Kaya huwag kayong matakot o mag-worry. Ganon ang pinapangako ni Lord. Kung mapapansin nyo, parating kapayapaan, dumating kapayapaan, umalis siya kapayapaan pa rin ang dala-dala po niya. Ang dala niya sa buhay po natin hindi stress, kundi kapahingaan po, tatanggalin niya yung worry sa atin po. Kaya pag sinabi natin ang kapayapaan na binibigay kasi ng mundo is kakaiba po. Ang kapayapaan na binibigay ng mundo usually nagsisimula sa mga tabletas, sa mga bote, sa inuman, sa mga gimmick, sa pagbibiyahe. Pero pagkatapos ng pagbalik mo sa reality, stress na naman, wala na naman yung kapayapaan mo. Pero kung meron kang Panginoon sa buhay mo, nandiyan ang peace sa buhay mo. Mararamdaman mo, despite all the stress na nasa paligid mo, pag meron kang Kristo sa buhay mo, meron kang kapayapaan sa buhay mo. Yan po yung kagandahan ng merong presensya ng Panginoon po. May umaga po ito, ang pag-uusapan natin, tatlong bagay po. Tatlong bagay ng kapayapaan po. Ang unang-una po dyan is spiritual peace, personal peace, tsaka relational peace po. Tingnan po natin isa-isa, ano ba itong magkakaiba ng tatlong ito. Kasi mahalaga po malaman natin, magkaroon muna tayong kapayapaan sa ating Diyos Ama, sa ating sarili, at sa mga nakapaligid po sa atin. Parang triangle po yan eh. Ang Panginoon, tas tayo, at yung mga nakapaligid po sa atin. Gan po ang pagkakabalangkas ng kapayapaan na dapat meron po tayo. Kasi unang-una po sa spiritual peace. Bakit natin kailangan ng spiritual peace? Sabi po dyan, when we are having relationship issues with other people po, katulad ng magulang po natin, mga kaibigan po natin, mga kasintahan po natin, kahit sa mag-asawa po, basta merong issue, merong stress, merong strain sa pagsasama po. That goes also pag meron po tayong hindi magandang ugnayan sa ating Diyos po. Bakit po kailangan natin magkaroon ng ugnayan sa ating Diyos? Kasi dumating po ang Panginoon dito para i-restore po ang relationship. Nakalagay nga po dyan, 2 Corinthians 5:18. All this is from God, through Christ. God made peace between Himself and us. And God gave us the work of bringing people into peace with Him. So dumating si Lord para magkaroon tayo ng kapayapaan po. At yung kapayapaan na po yan na meron tayo, na natanggap po natin, dapat po sineshare po natin sa lahat ng nakapaligid po sa atin. So, peace with God po. As we go about in doing our ways po, sa pagsunod po sa mga commandments ni Lord, pag hindi po natin ito sinusunod, tayo po ay nagre-rebel sa Kanya, nagre-rebelde po tayo. Now, pag kino-continue po natin na dinidistansya po natin sarili natin kay Lord, yung relationship po nawawala. Ganun din po sa pagsasama natin sa magkakaibigan, di po ba? Pag lumalayo tayo sa grupo, sa kaibigan po natin, yung relationship po nawawala din. Pag sineset apart mo yung sarili mo, pag kakaroon ka ng barrier, nawawala yung relationship.
nawawala yung katahimikan. So what more kung kay Lord po yun? Kung tayo nagre-rebel kay Lord, ayaw natin siya sundin, lumalayo tayo sa Kanya. Tayo po at loss doon, tayo nawawala po doon. Hindi kawalan kay Lord po yun. Tayo ang mawawalan. Tayo ang mawawalan ng kapayapaan po. Kaya nga doon, sabi dito sa Romans 5:1, ngayon tinuturing na tayong matuwid sa harap ng Diyos dahil sa faith natin. Maayos ang relation natin sa Diyos dahil sa Panginoon natin na si Lord Jesus Christ po. Naging maayos lahat ito dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo po. Sa sobrang pagmamahal ni Lord, binigay niya ang kanyang buhay. Sumunod siya sa utos ng Diyos amang nasa langit. Bakit? Para magkaroon tayo ng relationship, mabuo ulit ang koneksyon at magkaroon po ng kapayapaan sa buhay po natin. Always remember, merong kapayapaan na binibigay ang mundo, pero temporary lamang po ito. Nawawala, nauubos, at nagfe-fade away po. Pero ang kapayapaan na binibigay ni Lord, hanggang sa buhay na walang hanggan po yan. Narito tayo sa mundo, hanggang pumanaw tayo, meron tayong kapayapaan po. Kasi meron tayong relationship sa Kanya po. Ang pagkakaroon ng relationship kay Lord is a privilege po, is an opportunity. Isang napakagandang regalo po na binibigay sa ating ni Lord. Ang tanong lang, tatanggapin po yung regalo niyo? Tatanggapin mo ba yung kapayapaan na ino-offer sa'yo? It's your decision, it's your calling po kung tatanggapin niyo o hindi. Pero kung ako personally kapayapaan, hindi mo mabibilihan ng kahit anong laki ng pera mo dito sa mundo. Kahit na milyonaryo ka, mas maraming pera, mas maraming problema. Pero kung may Jesucristo ka sa puso mo, kahit anong problema nasa paligid mo, may kapayapaan ka. Dahil alam mo, meron kang sasandigan po. Kahit po meron relationship tayo sa Kanya. Parang magulang sa anak. Pag yung anak mo nagtitiwala sa'yo, siyempre, ikaw, ang responsibility mo, mag-provide ka sa Kanya. Ganon din po si Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. At parang ama na natin na nasa lupa, magpo-provide siya sa atin po. So, ang peace ng God po is nanggagaling po sa relationship natin kay Lord Jesus Christ po. Ang pag-accept po natin siya sa sacrifice niya sa atin, isa po yung daan po. Sabi sa Romans 5:10, kahit kaaway tayo ng Diyos, dati, ginawa niya tayo mga kaibigan kasi namatay ang anak niya para sa atin. Ngayon, kaibigan na tayo ng Diyos, mas siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Kristo po. Yun po yung isa sa kagandahan po nun. Hindi po may offer ng ibang religion o ibang paniniwala ang ganitong klaseng kapayapaan po. Dahil si Lord binigay na lahat eh. Tinapos na niya. Tatanggapin na lang po natin. No amount or sacrifice na ating pwedeng gawin para maka-equal po sa tinapos ng ating Panginoong Hesus. Katulad na sinabi ko, ang ibang religion, sinusugatan na sarili nila. Lumalapit sila, sinusugatan para ma-please nila ang Panginoon. Binibigay nila lahat talagang sinasakripisyo nila yung katawan po nila. Pero ang kagandahan po sa San Kristiyano, tinapos na ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga doon, di ba? It is finished. Tapos na. Wala na tayong pwedeng idagdag o ibawas pa. Sobra-sobra na nga po yung ginawa ng ating Panginoon eh. Binigay niya yung buhay niya eh. Sinong kilala niya rito ang pwedeng magbigay ng buhay niya para sa taong hindi niya kilala? Wala po. Kasi it takes sacrifice. Yung sacrifice na po na ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi lang po sa pagmamahal ang makuha natin. Provision po, at especially yung kapayapaan po na hindi kayang ibigay ng mundo po. Ang ginawa po ng ating Panginoon bilang ating high priest, tinapos niya po ang mga sacrifices po. Sabi sa Hebrews 7:27, hindi siya kagaya ng ibang high priest. Hindi niya kailangan mag-offer ng mga sacrifices araw-araw. Una, para sa sarili niyang kasalanan, tapos para sa kasalanan, para sa mga ng tao. Nag-offer siya ng sacrifice, isang beses lang, sapat na yun, nang in-offer niya ang sarili niya. One-time offer lang ginawa ni Lord. One time lang, binigay niya lahat. At binigay niya ang buhay niya. Lagang namatay siya para sa atin.
Now, kung titignan po natin, nung panahon po na bumisita po yung tatlong hari or wise men, nung pinanganak po ang Panginoong Isus, meron pong regalo po doon. Unang-una po yung gold, frankincense, and myrrh. Now, ang nag-distract dito, gold, okay, syempre. Gold, hari ng mga hari. Frankincense, pagpabango ng kanya. Ano yung myrrh? Myrrh, ito po yung isang embalming, lotion na binibigay sa embalming po, sa pag-i-embalsa mo. So, doon pala makikita natin ang Panginoong Isus na buhay bilang hari ng mga hari at i-share ang kingdom, gospel of kingdom at mamamatay para sa atin po. Noong palang una, naka-ready na siya at mamamatay siya. Dahil ang gusto ng Lord, kapayapaan at relationship po. Yung po yung una doon, yung spiritual peace. Para makuha po natin yon. Once na-establish natin connection natin kay Lord, meron na tayong tinatawag na spiritual peace. Yung pangalawa naman po, yung tinatawag na natin na personal peace. Personal na kapayapaan po. Sabi dito sa Colossians 3:15, hayaan ninyo ang kapayapaan na binibigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin nyo. Kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaan ito. Para magkaisa kayo sa isang katawan at lagi kayong magpapasalamat. Now, ano ba tinutukoy natin itong kapayapaan para sa sarili po natin? Minsan po kasi sa buhay po natin, meron tayong mga problema na pinagdaraanan. Maaaring personal yan, relational, o anumang klaseng problema. Ang typical na tao po, typical na Pilipino, typical na tayo, kahit ako po, dinideny natin na may problema. Dinideny natin yung existence ng problema para hindi natin pinapansin ang problema. Pero kung titingnan po natin, on that problem, meron na rin solusyon eh. Meron ng kadahilanan bakit tayo may problema. Yun po yung realization po ng sitwasyon po natin. Bakit po nasabi po yun? Kasi bilang isang tao po, kailangan natin malaman yung emotional peace na nanggagaling po sa atin. Pag meron tayong peace of God, meron tayong kapayapaan ni Kristo. Sabi nga dito, when we have peace with God, we have the peace of God. So anumang problema na pinagdaraanan natin na may stress tayo, pwede nating harapin po yan. Kasi unang-una, meron tayong spiritual peace. Connected na tayo kay Lord. So, yung personal peace natin, alam natin, base sa mga salita po na narinig po natin at nabasa po natin, si Lord ang magbibigay na solusyon po sa problemang kinakaharap po natin. Meron tayong personal peace. Meron tayong kapayapaan sa puso po natin. So, once na-establish yung connection kay Lord, na isabuhin po natin, kalmado na po tayo. Kahit na-stress po sa paligid po natin, meron tayong kapayapaan po. At ang ikatlo po ay tinatawag nating relational peace po. Relational peace. Kasi pag meron tayong magandang kapayapaan sa puso po natin, ang relation po natin sa ibang tao po, maapektuhan din po yun. Magiging maayos po yung pagsasama natin. Katulad na sinabi ko po kanina, the more na dinidistansya po natin sarili natin kay Lord, the more na lumalayo po yung kapayapaan po sa atin. Ganon din po, the more na dinidistansya po natin ang sarili po natin sa ibang tao, lumalayo po yung ang relasyon po natin sa kanila. Kahit nga po magkapatid, hindi mo ba? Pag binigyan mo pag lumayo ka sa kapatid mo, nagkakaroon kayo ng issue, nagkakaroon kayo ng para bang gap, nagkakaroon kayo ng gap sa pagsasama po nyo. Pero once nagkaroon kayo ng paglalapit po, nabubuo ulit ang relationship. Ganon din po kay Lord. Kung lumayo ka kay Lord, kung malayo kay Lord, tumapit ka ngayon na maranasan natin ang kapayapaan ni Lord. Sabi nga dito sa Ephesians 2:6, nang namatay si Christ sa krus, tinapos na niya ang galit sa isa't isa. Ginawa niyang isang katawan ang Jews at Gentiles at pinagkasundo sila ng Diyos. Sa isang Kristiyano po, wala na po yung tinatawag na ibang lahi yan, ibang mayaman yan, mahirap ako, ibang school na nag-aaral yan, sa ibang company nagtatrabaho yan. Wala nang gap. Pare-pareho na tayo. Iisa na lang po tayo sa paningin ng ating Panginoong Isus po. Sabi sa Galatians 3:28, so wala nang pinagkaiba ang Jews at Gentiles, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kasi iisa na kayong lahat kay Christ Jesus. Sabi nga po sa krus ng Kalbaryo, nilevel na ng Panginoon yan.
Pare-pareho na po tayo. Kaya di ba na sinabi niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. At sabi doon, For God so loved the world. Walang sinabi, For God so loved the Filipino, For God so loved the Americans, For God so loved the Israelites. Wala. For God so loved the world. For God so loved the world. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Sobrang pagmamahal niya, binibigay niya yung buhay niya. Tanggapin niyo yung gift na yun. Ang maganda sa pagiging Kristiyano, relationship yan eh. Hindi ko ini-impose ni Lord sa atin. Ino-offer niya yung gift na yan. Anak, tatanggapin mo ba? Decision mo kung tatanggapin mo o hindi. Pag hindi mo tinanggap, syempre malulungkot si Lord. Kasi ayaw niya na mawawalay tayo sa Kanya. Pero, tayo rin ang talo eh. Tayo rin mahirapan yan eh. Tayo rin mawawalan ng kapayapaan yan. Tayo mawawalan ng mana pagdating ng Judgment Day. Tayo rin magsasuffer. Kaya, anong masama kung tatanggapin mo yung relationship na yung kay Christ? Wala akong nakikitang masama. Ang gagawin mo lang, isusuko mo yung dati mong ginagawa sa mundo at babaguhin yan tayo ng ating Panginoong Hesus. Ganun lamang yun po yun eh. Ang hirap po kasi sa atin, katulad ng sinabi kanina, doon sa pag nagpupuri po kasi tayo, dapat tinataas natin kamay. Mahirap po magtaas kasi ng kamay ang isang tao pag mayroong mga daladalahin po. Pag may mga baggages po, mahirap po itaas ang kamay. Ano ba yung mga baggages na yan? Sama ng loob, inggit, galit, lust, pagkasawapanan, pagiging ipokrito. Bakit di mo isuko lahat kay Lord yan? Ibigay mo kay Lord. Kasi wala naman mo. Ikaw na nga makikinabang, ilalayo mo na nga yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo eh. Ibigay mo kay Lord. Baka nga ang problema, may sama tayong loob sa isang tao, pero yung tao lang paki sa'yo, paki ko sa'yo, may sama akong loob sa akin. Ikaw lang nagsasabi, yung isang tao hindi. Ikaw ang talo. Tayo ang talo pag kinikintim natin sama ng loob. Surrender natin lahat kay Lord. Para pag nagpuri tayo, takas ang kamay. Dalawang kamay. Purihin natin siya ng buong buo. Kasi mahal na mahal tayo ni Lord. Tandaan po natin yan. Ang isa sa gift na binibigay niya sa atin ngayong Pasko is kapayapaan po. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo ng kahit anong dami ng pera mo, kahit anong dami na sasakyan mo, pag wala kang kapayapaan, mawawalang saysay po ang mga bagay na po yan. When we have peace of God, we will be feeling good with ourselves and we will feel good with others po. Kasi wala ka nang iniisip na kung ano-ano eh. Baka ito magpapakabait sa akin, meron pala itong gustong hilingin sa akin, meron pang kailangan to sa akin. Kasi ganun ang mindset ng ibang tao eh. Bakit tumabait sa akin? May kailangan to sa akin. Kasi ganun ka rin eh, magbabait ka sa isang tao kasi may kailangan ka sa kanya. Pero what if, kung authentic ka, mabait ka dahil mabait ka talaga. Di ba ang ganda magsama-sama no, sa Church of Christ? Kung mabait ka, mabait yung kapatid mo, ang ganda, ang sama-sama po natin. Pag nag-fellowship tayo, lagang authentic. Walang kaplastikan. Ang sarap magsama-sama pag gano'n yung magkakaibigan. Ang mga kapatid mo, kilalang-kilala mo. Na pag nakita mo nakangiti si brother, nakangiti talaga ito, inside and out. Pero mahirap kasi nakangiti si brother, pero pag taligod mo, nakasimangot sa'yo. Ang hirap mo, nabigat mo. Mas maganda ka nakangiti, nakangiti. Tumalikod ka, magpabalik-baliktad ka, nakangiti pa rin tao. Ang ganda po sasama po nun, ang gandang relationship po nun. So, tatlong klaseng kapayapaan. Spiritual peace, personal peace, and relational peace. Ngayon, meron pa tatlo po. Paano naman tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kasi pinag-usapan natin tatlong klase ng kapayapaan. Spiritual, personal, relational. Paano naman tayo magkakaroon ng peace? Paano tayo magkakaroon nun? Tatlo rin po. Meron tayo tinatawag na to experience a moment of clarity, to express an attitude of humility, and to expect Jesus will help me. Now, pag sinabi natin to
experience a moment of clarity. Meron mga life-changing moments tayo mararanasan sa buhay po natin. Ang life-changing moments na sinasabi po natin is mga problema po. Mga bagay na akala natin sakit sa ulo, pero kung titingnan po natin, may kadahilanan bakit tayo nagkakaproblema. May mga bagay na ang problema pala, ang cause ay tayo. Kasi katulad na sinabi ko po kanina, minsan tayo, nagde-deny tayo na may problema. Pinababayaan lang po natin. Sabi nga ng iba, nilalagay mo na sa ilalim ng carpet yung problema ko. Everything will be clear to us pag meron tayong nalaman natin yung clarity na yon. Pero kung isipin po ninyo, si Joseph nung pinagbubuntis po ni Maria ang ating Panginoon, siguro stress na stress siya. Kasi wala pa nangyayari sa kanya, nabuntis na. Ano nangyari ito? Bakit nangyari ito? Kahihiyan, embarrassment. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, pag naalaman nangyari yun, yung magiging asawa mo, may ginawang hindi maayos. Kahihiya ka sa community. Kaya nangyayari po doon, dinidiborsyo po. Pero, nagkaroon ng clarity kay Joseph, ano nangyari? Nang kinausap siya ng anghel sa kanyang panaginip. Ipinaliwanag sa kanya, sino ba ang pinagbubuntis ni Maria? Ang ating Panginoon po. Si Mary din po, malam po na problema to, nang kinausap na sinabi siya ay magbubuntis. Kasi dalaga siya, paano siya magbubuntis? Pero nung kinausap siya ng masinsinan ng anghel, naging malinaw po sa kanya. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Kontento siya. Ganon din si Joseph, kontento siya. Siya magiging parang surrogate father na Savior ng ating Panginoon po. Now, yung tatlong wise men, nagkaroon sila ng kapayapaan nang makita nila yung Star of Bethlehem. Nakita nila, ay totoo. Yung nababasa namin sa sinabi ng mga prophets, mangyayari ito. Nagkaroon sila ng kapayapaan. Sinundan nila, nakita nila ang ating Panginoon po. Ang clarity po sa sinasabi ko, mangyayari po yan sa sitwasyon natin na hindi natin malalaman kung kailan. Pero ang unang-una po, kailangan natin i-recognize ano ba yung problema meron tayo. Huwag natin i-deny na meron tayong problema sa buhay po natin. Kasi yung problema po, part of our growing up. Hindi po tayo mahahasa bilang isang tao pag hindi tayo nakakaranas ng problema. Katulad na sinabi sa Proverbs 27:17, para maging matalas po isang bakal, kailangan ikis-kis ito sa kapwa bakal. Ganon din po tayo. Yung problema po, isa sa paraan po natin para mahasa po tayo. Sabi po dito sa Ephesians 1:18, I pray that God will open your minds to see His truth. Then you will know the hope that He has chosen us to have. You will know that the blessing of God as promised His holy people are rich and glorious po. Our God will reveal His purpose para sa buhay po natin. At pag na-recognize po natin yun, magkakaroon tayo ng clarity po. Huwag natin i-deny ang problema po sa buhay natin. Harapin po natin. Dahil ang kasama po natin ang Panginoon. Kahit na akala mo nag-iisa ka sa mundo, may problema ka, kasama mo si Lord basta may relationship ka sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Yung anak nga niya, binigay sa iyo binigay sa atin How much mo yung simpleng problema? Kung problema mo is about health, pwede kang humingi sa Kanya ng kagalingan. Ang papadala ni Lord sa iyo, maaari hindi total healing, pero magpapadala siya ng mga tao para tutulong kang pagalangin. Kung po yan gumagawa si Lord ng mga bagay-bagay po para mapalapit pa po tayo sa Kanya. Ay kalawa po, to express an attitude of humility. Humility. Kasi tayo mga tao, typically, ma-pride tayo. Pag alam natin nasa sitwasyon tayo na maganda, lalo na pag nagdidiskusyon tayo sa mag-asawa, sa magkasintahan, sa kahit sa opisina, ayaw natin magpapatalo tayo. Gusto natin tayo lagi nasa taas. Ayaw natin tingin sa atin bumaba tayo. Pero, tandaan po natin, ang Panginoong Hesus, Hari ng mga hari, Lords of Lords, King of Kings, bumaba sa lupa, nagpakatao. Iniwan niya yung trono sa langit para maging tao siya. Nagpaka-humble siya para maibalik tayo sa Kanya. Kasi sabi nga dito, humility is the pathway to peace. Pride is the pathway to conflict. Humility is the pathway to peace. Pride is the pathway to conflict.
Sabi sa James 4:6, pero sobrang mabait ang Diyos, sabi nga sa scriptures, kontra ang Diyos sa mayabang, pero binebless niya ang mga humble. Gusto mo mabless ka? Magkaroon ka ng humility sa puso mo. It's okay na maglaylo ka lang sa discussion. Pag ang alam mong kausap mo is tama, siyempre, magbibigay ka. Pag alam mo namang kausap mo is wala sa lugar, wala sa hulog, sige, pagbigyan mo na. Okay lang, panalo ka na. Wala namang masama ron eh. Sige, napasaya mo siya, okay. Kala nila talo, pero meron kang kapayapaan, okay lang, wala problema. Ikaw na panalo, ikaw na gwapo, ikaw na magaling, ikaw na mayaman. Tapos ang usapan. Peaceful, di ba? Walang away, walang gulo. Kasi yan nangyayari ang away sa mag-asawa eh. Ayaw magbaba ng pride ng bawat isa. Gusto niya lagi siya masusunod. Pero wala naman sa lugar. Eh mahirap naman po yun. Lalo tayo mapapasama niyan. So mag-giveaway ka na lang. Wala naman masama eh. Marami ang namamatay sa parking. Marami ang namamatay sa pagdadrive. Dahil ayaw magbigayan. Pag ayaw bumigay ni ganito, babainin. Ganyan kasimple. Ganon kababaw ang buhay po natin. Kaya, wala namang masama kung maging humble po tayo. Masisib ang buhay natin. Yung sobrang pagbusina lang, away yan. Huwag natin yan. Kristiyano ka. Hindi mo alam, baka kaya nagmamadali isang tao is nag-LBL na pala siya. Gusto mo siya na makauwi. O baka naman nagmamadali yung tao kasi pupunta siya sa ospital. Meron diyang kasamang may sakit. Pagbigyan niyo na sa daan. Hindi na mawawala ang pagkalalaki yun kasi typical sa lalaki yun eh. Ayaw na ayaw mauunahan sa highway. Pagbigyan niyo. Okay lang. Makakarating ka naman sa pupuntahan mo. Marami po na disgrasya sa mga road bridge na yan. Kaya bilang isang Kristiyano po, tandaan po natin, walang masama kung tayo magbibigay. Hindi mababawasan ang pagkalalaki natin. Hindi bababa ang tingin sa atin. Imbes si Lord may impress pa sa atin. Kasi sinasabuhin mo isang Kristiyano. Ang Panginoon po natin, hindi yan namumove ng ating mga reklamo. Namumove siya ng ating humility. He is moved when we recognize Him as the source of everything. It is saying that God is God and I am not. Sabi sa Isaiah 26:12, Lord, sana gawing mo maayos ang kalagayan namin. Kasi lahat ng amin nagawa, Ikaw ang gumawa para sa amin. All I have that I am is yours. Lahat ng meron tayo, galing sa Kanya. Huwag tayong maging mayabang. Yung perang meron tayo, yung trabaho meron tayo, yung health na meron tayo, yung sasakyan na meron tayo, lahat yan galing kay Lord. Hindi mo makukuha yan kung hindi pinagbigyan ka ni Lord. Si Lord ang nagbigay ng opportunity na mga bagay-bagay, mga paraan para makuha mo yung mga nasa sa iyo po ngayon. Lahat yan galing kay Lord. Sabi dito sa Psalm 34:18, malapit si Lord sa mga durog ang puso at inililigtas niya ang mga nawasak ang loob. So, okay na lumapit kay Lord. Kahit na durog ka, tatanggapin niya yan. Kasi nare-recognize mo, mas kaya ni Lord, hindi ko kaya. Tapos sabi po dyan, God, I need you, humbling ourselves and owning that we need Him. Sabi nga dito sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humingi kayo sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakipag-isa kayo kay Christ Jesus. So, yung relationship na ino-offer ng Lord, huwag tayong mahiya lumapit sa Kanya. Kasi typical sa isang tao rin, pag alam natin meron tayong maliit na problema, tayo na magsosolve. Pero ang gusto ni Lord, ilapit pa rin sa Kanya, kahit maliit yan, kahit malaki. Kasi malalaki problema, nagsisimula sa maliit na problema. Huwag mo nang hintayin, lumaki pa yung problema. Maliit pala problema, lumapit ka na kay Lord. Pag meron kang pinagdadaan na suliranin, huwag kang lumapit kay kumpare, kay gantong tao para sa solusyon.
lumapit ka muna kay Lord. Siya ang first option, hindi siya ang last option. Kasi inuuna natin lumapit tayo sa ibang tao para sa solusyon sa problema eh. Lumapit muna tayo kay Lord. Kasi pag lumapit tayo kay Lord, bibigyan tayo ng wisdom kung paano ba sasalakayin yung problema na yan. Siya magbibigay ng instruction sa iyo. Siya muna unahin ninyo. Now, after mo makuha yung mga bagay nyo, yung kapayapaan na yun, kasi meron ka ng faith sa Kanya, ang ikatlo dito is, we can expect that Jesus will help me. Ito na yung tinatawag na faith factor, nakalagay sa Matthew 11:28-29. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng papagod at may mabibigat na pasanin. At bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin niyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Ibigay natin sa Kanya. Meron tatlong bagay na makikita po dito. Pag weary and overburdened na tayo, overloaded na po yung pag-iisip natin. Naguguluhan na po tayo. We need physical rest, okay yun? Pero kailangan din natin ang spiritual rest. Ang pagpapahinga ng spiritual po. Tingnan natin tatlong verse na to. Unang-una tingnan nyo. Lumapit kayo sa akin. Meron ng invitasyon galing kay Lord. Means that the source of peace is wala sa mga pills, wala sa mga bote, wala sa mga ibang tao, wala sa mga books na binabasa natin, except the Bible, pero na kay Jesus. Merong invitation sa Kanya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat napapagod at may mabibigat na pasanin. Lumapit kayo sa akin. Open invitation. Walang pinipili. Lumapit kayo sa akin. Ikalawa, pasanin nyo ang aking pamatok. Ibig sabihin natin, after lumapit kay Lord, magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Maging partner natin sa buhay. Pag sinabi natin pamatok sa mga nagfa-farm, ito yung parang dalawang inakalagay sa ulo sa batok ng baka o kalabaw. Ang gusto ni Lord, pasanin niyo ang aking pamatok. Meaning, hindi sinabi Lord, ikaw na magbuhat. Pasanin niyo ang aking pamatok. Meaning, kapartner niyo na si Lord. Dalawa na kayo nagdadala. Dalawa na kayong gumagalaw. At pag dalawa na kayong gumagalaw, mas easy ang problema. Mas madaling masolusyonan. Kasi kasama mo na si Lord eh. Si Lord ang kasama mo rito. Para mag-lighten yung load. Kasi ang pamatok nagsisimbol siya ng partnership. Kapartner mo na si Lord sa buhay po. Now, ikatlo, matuto kayo sa akin. After yung partner na si Lord, meron na kayong relationship, we must learn from Him. Kasi gentle siya at humble. Gentleness and humility is the answer for arrogance and aggression. Sabi nga dito, pag aggressive ka, o pagka-arrogante ka, control freak ka, gusto mo lagi ikaw may control sa sitwasyon. Pero kay Lord, si Lord nang bahala pag meron kang connections po sa Kanya. Sabi dito sa Isaiah 26:3, pinoprotect mo Lord, binibigyan ng lubos na kapayapaan ang taong may isip na di pabago-bago kasi nagtitiwala siya sa iyo. So, this morning, ang ino-offer sa atin ni Lord is kapayapaan. Sa lahat ng regalo ni Lord, magkapayapaan po is mahalaga po para sa atin. Ang buhay po kasi natin ngayon, hindi na katulad dati ng mga karaan na hindi stressful. Ngayon, napaka-stressful na po. Yeah, this morning, kung ikaw, walang kapayapaan sa puso mo, I invite you to accept our Lord Jesus Christ sa buhay mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Establish mo ang relationship sa Kanya. Kasi hindi ka niya pababayaan. Ang ganda ng pangako niya sa atin dito, lumapit kayo sa akin, pasanin niyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin. Tanggapin po natin ang imbitasyon ng ating Panginoong Hesus at lumapit po tayo sa Kanya. Bilang ating Panginoon tagapagligtas, siya ang tutulong sa atin sa mga kinakaharap po natin. Kung ikaw narito ngayong umaga to, anumang ang sitwasyon mo sa buhay, isurrender mo lahat sa Kanya. Ang kapayapaan na binibigay ng mundo ay wala po yung kumpara sa kapayapaan na binibigay ng ating Panginoong Hesus po. Ngayon pong Paskong ito, sa halip na tayo ang namumblema na stress sa mga bagay-bagay sa sitwasyon, what if i-allow mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo?
at siya ang maghari sa buhay mo. At siya ang magtuturo sa iyo at mag-guide sa iyo para sa sitwasyon mong pinagdaraanan po. Let's bow down and let's pray po. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, for this opportunity that you have given us, Lord God, to study your word, Panginoon Diyos. Nawa po, ang message ng kapayapaan po ay may sa puso po namin. At nawa po, Lord God, buksan niyo po namin ang puso't isipan sa gospel po ninyo. At hayaan niyo po, Lord God, na tanggapin po namin kayo, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord God, sa mga kapatid namin na mayroong pinagdaraanan, Panginoon Diyos. Ipaalala niyo po sa amin na nandiyan po kayo, always ready and willing to help. Ang kailangan na po ay lumapit po sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, give us the boldness, Lord God, to accept you. Give us the boldness, Lord God, to recognize that we are nothing without you, Panginoon Diyos. Maraming po salamat, Lord God, for this wonderful blessed morning. In Jesus' name we pray. Amen. Doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice buried in the rhythm of the wind to call me out. You'd cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Circumstance, you are Jireh, you are enough. Forever enough.
Daddy's in love. Daddy's in love. Daddy's in love. Daddy's in love. You are enough. You are enough. I am enough. You are enough. I am enough. Say Jireh. Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh. You are enough. Sa isang panalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una sa buhay at sa kalakasan, Lord, na tagalay namin sa umagang ito, Lord. At minsan pa, kami narito sama-sama, Panginoon, nag-alay ng pagsamba at papuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, na naihandog namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga papuri, O Lord, sa pamamagitan ng aming mga awitin, O Lord, na aming inawit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan na araw-araw na patuloy namin nagagamit sa aming paglilingkod sa aming pamilya at higit sa lahat sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na iyong hinihayag sa umagang ito, Lord, na aming narinig, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming maisa katuparan sa aming buhay, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, sa aming paglakad sa mundong ito, Panginoon, ay maging maganda patotoo kami, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, kapitbahay o kaibigan, Panginoon. Panginoon, nawa ang bawat isa, Panginoon, ay magliwanag, O Lord. At salamat din, Panginoon, sa pangangaral, Panginoon, yung mga salita, O Lord, ay nagkaroon ng bunga, Panginoon. Nariyan, Panginoon, ang apat na kakaluluwa na tumanggap sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tao na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang patuloy na maabot, Panginoon, ng mga kaluluwa na wala pa sa iyo, O Lord. Kaya dalangin namin ang bawat isa, Panginoon, na ay magkaroon ng tapang upang maging bahagi sa ministry niyo, Panginoon, dito sa dako ng Church of Christ and Pedro, Panginoon, na aming kinabibilangan, O Lord. Salamat din, Panginoon, sa kalakasan ng mga pagsubok na aming napagtagumpayan, Panginoon, pagkat kayo ay nariyan, O Lord, na hindi kami, Panginoon, pinabayaan, O Lord. At maging sa kapayapaan, Panginoon, ay patuloy namin taglayin, O Lord, sa isang buong linggo, Panginoon. Nawa ba, Lord, sa panibagong linggo na aming kakarapin, Panginoon, inihiling namin sa inyo ang iyong proteksyon, pag-iingat at taknubay, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga plano, Panginoon. Magtiwala lamang kami sa iyo, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, anumang pagsubok at problema, O Lord, ito ay aming mapagtagumpayan, Panginoon. At sa aming pansamantalang pag-iwalay, Panginoon, inihiling namin ang iyong pag-iingat sa bawat isa, O Lord. Na kung paano niyo kami, Panginoon, iningatan patungo sa bahay-sambahan ito, O Lord, ay siya rin pag-iingat ang aming inihiling sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban na kayo ng kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen.